Sa tahimik na baryo ng San Felipe, sa paanan ng bundok, naninirahan ng mag-asawang sina Ilyas at Minda. Bagamat simple at payak ang kanilang pamumuhay, puno ito ng pagmamahalan. Pagsikat pa lang ng araw, nagtutungo na si Ilyas sa kanilang maliit na palayan. Bitbit ang kalabaw at araro. Si Minda naman ay abala sa pag-aalaga ng mga alagang manok at baboy, habang minsan naghahabi ng banig na dinadala niya sa bayan para ipagbili. Wala silang anak, ngunit hindi ito naging sagabal upang buuin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Madalas nilang pag-usapan ang hinaharap habang nakaupo sa labas ng kanilang kubo sa gabi. Pinagmamasdan ng mga bituin, ngunit sa likod ng mapayapang tanawing ito ay nagtatagong isang nakakabinging katahimikan na tila may pilit na itinatago ang baryo. Bilang bagong lipat lamang sa lugar, hindi pa nila kabisado ang mga alamat at kasabihan ng matatanda tungkol sa kagubatan na nakapalibot sa kanilang bahay. Isa sa mga babalang madalas nilang marinig mula sa mga kapitbahay ay ang huwag magpagabi sa bukid at siguraduhing sarado ang mga bintana bago matulog. Ngunit para kay Ilyas at Minda, ang mga kwento ay pawang pamahiin lamang. Isang gabi, habang tahimik na kumakain ng hapunan sina Ilyas at Minda, narinig nila ang alingaungaw ng tila isang babaeng umiiyak sa di kalayuan. "Narinig mo ba yun, Ilyas?" tanong ni Minda na biglang tumigil sa pagsubo. Tumango si Ilyas, tumayo, at kinuha ang lampara. "Huwag mo nang pansinin. Baka hayop lang yun. Baka may naligaw na lasing," sabi ni Minda. Ngunit matigas ang ulo ni Ilyas. Gusto nang siguraduhin walang nangyaring masama sa sino mang tao. Naglakad si Ilyas patungo sa pinagmumulan ng tunog, ngunit habang papalapit siya, tila palayo naman ang palayo ang iyak. Sa halip na makakita ng tao, natagpuan niyang isang basag na salamin sa gitna ng damuhan. May kakaibang amoy na sumisigaw mula rito. At nang damputin niya ito, nag-iwan ito ng masangsang na amoy sa kanyang kamay. Pagbalik niya sa kubo, sinabi niya kay Minda ang nakita niya. Hindi ito binigyan ng kahulugan ng mag-asawa, ngunit mula sa gabing iyon, nagkaroon na ng kakaibang damdamin si Ilyas na para bang may nagmamasid sa kanila tuwing gabi. 2 linggo ang lumipas, ngunit ang mga gabi ay unti-unting nagiging mas nakakakaba para sa mag-asawa. Madalas nilang naririnig ang tila mga hakbang sa kanilang bubong. Sa simula iniisip nilang baka pusa o ibon lamang iyon, ngunit habang tumatagal, nagiging mas mabigat at mas maingay ang mga yapak. Isang madaling araw, nagising si Minda na tunog ng mga kaluskos. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang isang anino ng babaeng nakalutang sa labas ng kanilang bintana. Sa takot, hindi siya makagalaw at makasigaw. Nang magising si Ilyas sa sigaw ni Minda, mabilis niyang sinindihan ang lampara at dinampot ang itak na nakasabit sa dikdik. Ngunit nang lumabas siya upang tingnan kung sino iyon, wala siyang nakita. Kinabukasan, kinausap nila ang matatandang albularyo ng baryo, si Mang Faustino, na pabuntong hininga ang matanda nang marinig ang kwento ng mag-asawa. "Inay ko po, sa tingin ko'y binabantayan kayo ng manananggal. Malakas ang kutob ko na siya'y yung babaeng umiyak nung isang gabi," sabi ni Mang Faustino. Nagalok ang matanda na bumisita sa kanilang kubo kinagabihan upang bantayan ang mag-asawa. May dala itong bawang, asin at langis na itim na ayon sa kanya'y mabisa laban sa mga ganitong nilalang. Ngunit bago pa man sumapit ang gabi, may isang balita ang kumalat sa baryo. May natagpo ang katawan ng isang hayop sa kagubatan. Hindi na ito makilala dahil wala na itong lamang loob. Kinagabihan, habang binabantayan sila ni Mang Faustino, biglang humangin ng malakas at tila nagdilim ang buong paligid kahit may buwan. Naglagay sila ng bawang sa lahat ng pintana at sinindihan ng langis na itim sa paligid ng bahay. Si Ilyas naman ay hawak ang kanyang itak, habang si Minda ay tahimik na nagdarasal. Makalipas ang ilang oras, biglang narinig nila ang isang malakas na tawa mula labas ng bahay.
Hindi kayo makakatakas. Sigaw ng tinig na parang mula sa ilalim ng lupa. Nang sumilip sila sa siwang ng bintana, nakita na lang isang babaeng may mahabang buhok na nakaitim at lumulutang sa ere. Ang kanyang kalahating katawan ay wala na at ang malaking pakpak ng panike ay nakabukas sa kanyang likod. "Manananggal!" sigaw ni Faustino. Agad niyang binuhos ang langis sa labas ng bahay at sinindihan ito upang hindi makalapit ang nilalang. Nagpumiglas ang manananggal, ngunit tila mas nagalit ito. Sinubukan nitong pasukin ang bubong ngunit tinaboy ito ng bawang at asin na itinapon ni Ilyas. Sa kabila ng ingay at takot, napansin ni Mang Faustino ang isang puno ng saging sa di kalayuan. Doon niya iniwan ang kalahati ng kanyang katawan. Sigaw niya. Agad tumakbo si Ilyas patungo sa puno ng saging, hawak ang itak. Doon nga niya natagpuan ang ilalim ng katawan ng manananggal. Patay na patay. Dali-dali niyang binudburan ito ng asin at bawang at sinaksak ang puso nito ng kanyang itak. Pagbalik ni Ilyas, bumagsak sa lupa ang manananggal at unti-unting nasunog ang kanyang katawan hanggang sa maging abo. Tahimik na muli ang gabi. Matapos ang sagupahan, bumalik sa normal ang buhay ni Ilyas at Minda. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin nilang tila may pilit na iniiwasang sabihin ng kanilang mga kapitbahay. Ang baryo ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga matang sumusulyap sa mag-asawa ay puno ng kaba, takot at misteryo. Isang araw, nagpunta si Minda sa bayan upang mamili ng mga pangangailangan. Napansin niyang pag-iwas ng mga tindero at tindera na karaniwang nakikipagpintuhan sa kanya. "Minda, mag-ingat kayo. Hindi pa tapos ang laban," bulong ng isa. Pag-uwi ni Minda, agad niyang ikininto ito kay Ilyas. "Ano pa bang ibig sabihin nila? Hindi ba't napatay na natin ang manananggal?" tanong niya. Si Ilyas, bagamat nag-aalala rin, ay nagpakatatag. "Baka takot lang sila, Minda. Pero walang dapat ikabahala. Ligtas na tayo." Ngunit kinagabihan, sa gitna ng kanilang pagtulog, muling nagparamdam ang isang presensya. Hindi tulad ng una, mas malamig, mas nakakakilabot. Ang hangin ay tila bumigat at ang liwanag ng lampara ay unti-unting humihina. Nagising si Ilyas sa tunog ng malalaking yabag sa labas ng kanilang bahay. "Ilyas!" bulong ni Minda habang mahigpit na kumakapit sa braso ng asawa. "Parang may mas malaki ang naririnig kong yapak kaysa dati." Nang silipin ni Ilyas ang siwang ng bintana, tumambad sa kanya ang isang kakaibang nilalang. Hindi ito tulad ng manananggal na kanilang napatay. Ang nilalang ay may mahaba at matulis na mga kuko, balat na parang puno at mata na nagliliyab sa dilim. "Hindi ito manananggal. Ano kaya ito?" bulong ni Ilyas, hawak ang kanyang itak. Hindi nagdalawang isip si Ilyas na magdala ng lampara at lumabas upang harapin ang nilalang. Sa paglapit niya, biglang huminto ang yabag. Napansin niya ang mga marka sa lupa, mga hugis paa ng tao, ngunit may matatalas na kuko. Bigla siyang nilapitan ni Mang Faustino na may dalang palaspas at langis. "May isa pang sumpa sa lugar na ito, Ilyas. Ang bawat manananggal na napatay ay nag-iiwan ng bakas ng kamatayan. Ang mga nilalang ng kagubatan ang susunod na papalit sa kanila," sabi ng matanda. Hindi na nakapagpigil si Ilyas. "Anong ibig mong sabihin? Bakit kami hinahabol ng mga ito?" Ipinaliwanag ni Mang Faustino na ang baryo ng San Felipe ay matagal ng kuta ng mga nilalang na engkanto at aswang. Ang pagkakapaslang sa manananggal ay nagising sa mga mas malalakas pang nilalang na nagtatago sa kagubatan. Sa pagkatalo ng isa, sinusubukan ng iba pang nilalang na maghiganti. Napagtanto ni Ilyas at Minda na hindi na sila ligtas sa kanilang bahay. Sa tulong ni Mang Faustino at ilang matatapang na kalalakihan sa baryo, naganda sila ng mga proteksyon laban sa mga nilalang ng kagubatan. Naglagay sila ng mga bawang, asin at kandila sa paligid ng bahay. Ang langis na itim
ay patuloy nilang sinindihan tuwing gabi. Sa loob ng ilang araw, tahimik ang baryo, ngunit ang bigat sa paligid ay nananatili. Ang hangin ay parang puno ng mga bulong at ang mga hayop sa paligid ay biglang naglalaho tuwing dapit hapon. Sa huli, napagdesisyonan ng mag-asawa na umalis na sa baryo, ngunit bago sila makalayo, dumating ang pinakamalaking pagsubok. Isang gabi, habang nagpapahinga ang lahat, biglang bumangon si Minda mula sa kama. Nakasara ang kanyang mga mata, ngunit naglalakad siya palabas ng bahay. Nang magising si Ilyas, nakita niyang bukas na ang pinto. "Minda!" sigaw niya habang tumatakbo palabas. Natagpuan niya si Minda sa paanan ng kagubatan, nakatayo sa harap ng isang matandang punong baliti. Nakapaligid sa kanyang maraming nilalang, mga engkanto na may anyong tao, ngunit may mahabang kuko, mapupulang mata at mga pakpak na parang panikit. Si Ilyas, dala ang kanyang itak, ay sumugod upang iligtas si Minda. Ngunit bago siya makalapit, isang napakalaking anino ang bumaba mula sa itaas ng puno. Ito ang pinuno ng mga nilalang, isang halimaw na mas malaki kaysa sa nakita niya noon. "Dumating na ang inyong katapusan," sabi ng halimaw sa malalim na tinig. Ngunit hindi sumuko si Ilyas. "Hindi kami papayag na kunin ninyo ang aming buhay." Ang anino mula sa baliti ay nagmistulang higanting halimaw. Ang mga pakpak nito'y tulad ng isang dambuhalang paniki, at ang mga kuko nito'y kasing haba ng mga itak. Ang kanyang mga mata'y naglalagablab at ang tinig nito'y yumanig sa paligid. Ang mga engkanto sa likuran ng halimaw ay nagsimula ng umusal ng mga kakaibang tunog na parang orasyon. Pinapalibutan sina Ilyas at Minda ng hindi may paliwanag na enerhiya. "Minda, gising!" sigaw ni Ilyas habang hawak ang itak. Ngunit si Minda ay parang nasa ilalim ng mahika, tuluyang nawalan ng malay habang nananatiling nakatayo. Umakbang ang halimaw, nilapitan si Ilyas. "Pinarusahan mo ang isa sa amin. Ngayon babayaran mo ang iyong ginawa," sabi nito. Hindi nagpatinag si Ilyas. Mula sa kanyang likuran ay sumulpot si Mang Faustino, dala ang isang buti ng langis na itim at isang kahoy na krus. "Hindi mo siya magagapi ng lakas lang, Ilyas. Kailangan natin mapaniwala." Nagbigay si Mang Faustino ng mga utos kay Ilyas. "Pudmuran mo siya ng asin habang kayo'y nagsasagawa ng ritual. Kailangan masugatan natin siya upang mapahina ang kanyang kapangyarihan." Sumugod si Ilyas. Dinampot ang dalang asin at ibinato ito sa halimaw. Umalingangaw ang nakakapangilabot na sigaw ng nilalang habang ang balat nito'y nagsimulang mag-alab at magbula sa mga bahaging natamaan ng asin. Tumalbog ang halimaw pabalik, ngunit mabilis na bumawi. Iniladlad nito ang kanyang pakpak at bumuga ng napakahabahong usok na nagdulot ng matinding pagkahilo kay Ilyas. Habang nawawalan na ng lakas si Ilyas, umakbang si Mang Faustino papunta sa harapan. Nagbasa ng mga dasal mula sa kanyang aklat. Ang langis na itim na hawak niya itinapon sa paanan ng halimaw na nagdulot ng apoy na pumalibot sa paligid ng nilalang. Sa pagkakataong iyon, bumalik si Minda sa kanyang ulirat. Nakita niya si Ilyas na halos mawalan na ng malay sa lupa at si Mang Faustino na abalang-abala sa pagritual. Sa kabila ng kanyang takot, dinampot ni Minda ang itak ni Ilyas at humarap sa halimaw. "Hindi mo kami madadala," sigaw niya habang buong lakas na hinataw ang itak sa mga paa ng nilalang. Tumalapsik ang madilim na dugo mula sa halimaw at muli nitong napasigaw sa sakit. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin ni Mang Faustino na humihina ang halimaw tuwing natatamaan ito ng asin at langis. Sumigaw siya kina Ilyas at Minda, "Dali! Hanapin ang kanyang puso. Ang mga nilalang na tulad nito ay nabubuhay lamang sa tulong ng kanilang itinatagong puso." Agad na naalala ni Ilyas ang puno ng baliti. "Nasa puno ang kanyang puso," sigaw niya. Agad siyang tumakbo patungo sa malaking puno, dala ang natitirang langis at asin. Habang nililibang ni Minda at Mang Faustino ang halimaw,
Sinimulan ni Ilyas ang paghuhukay sa ugat ng puno. Habang hinuhukay niya ang lupa, lumabas ang kakaibang sigaw mula sa halimaw. Tila nararamdaman nito ang nalalapit nitong kamatayan. Sa ilalim ng lupa, natagpuan ni Ilyas ang isang kahon na may lamang mga kristal na bagay, kulay pula at may mahahalong itim na likido. "Ilyas, bilisan mo!" sigaw ni Minda habang pinipilit niyang labanan ang nilalang. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ilyas. Binuhusan niya ng langis ang kristal, sabay budbud ng asin, at walang pag-aalinlangang sinayra ito gamit ang itak. Sa sandaling iyon, nagsimulang magliyab ang halimaw. Ang kanyang mga matay biglang nawala ang ningning, at ang kanyang katawan ay unti-unting natupok sa apoy. Kasabay nito, ang mga engkantong nasa paligid ay nagsimulang mawala, para mga aninong natutunaw sa liwanag ng araw. Sa pagsikat ng araw, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang puno ng balite ay nagmistulang tuyot at patay, tanda ng pagkamatay ng halimaw. Nagpasalamat sina Ilyas at Minda kay Mang Faustino, ngunit alam nilang hindi na sila maaaring manatili sa baryo. "May sumpa ang lugar na ito. Hindi na natin alam kung kailan muli magbabalik ang mga nilalang ng tilim," sabi ni Mang Faustino. Nagpa siyang mag-asawa na lisanin ang baryo at magsimula ng bagong buhay sa mas ligtas na lugar. Sa kanilang pag-alis, iniwan na lang isang babala sa mga naninirahan. "Laging maganda, ang dilim ay hindi natutulog." Lumipas ang 3 taon mula nang lisanin ni Ilyas at Minda ang baryo ng San Felipe. Nanirahan sila sa isang malayong bayan kung saan muling binuo ang kanilang buhay. Bagamat tahimik na ang kanilang paligid, minsan ay bumabalik sa panaginip ni Ilyas ang imahe ng puno ng balite at ang halimaw na kanilang nakalaban. "Ayos ka lang ba, Ilyas?" tanong ni Minda habang iniaabot ang tasa sa kape. Napansin niyang madalas magpabuntong hininga ang asawa, lalo na tuwing gabi. "Oo, Minda, pero hindi ko maalis sa isipan ko ang baryo. Parang may tumatawag sa akin," sagot ni Ilyas. "Ilyas, tapos na iyon. Nasa ligtas na lugar na tayo," paalala ni Minda. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, may bahagi ng kanilang puso na tila may kulang. Ang baryo ng San Felipe ay nananatiling bahagi ng kanilang kwento, at ang iniwang alaala ay tila hindi pa tapos. Isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang bahay. Si Ruben, isang kilala mula sa baryo. Ang itsura nito ay laspag at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Ilyas, Minda, bumalik kayo. Kailangan namin kayo," sabi nito habang nanginginig ang boses. Ayon kay Ruben, simula nang umalis sina Ilyas at Minda, unti-unting bumalik ang kadiliman sa baryo. May mga alagang hayop na muling nawawala at may mga magsasakang natatagpuan sa bukid na walang malay. Puno ng sugat sa likod ng parang sinisipsip ang dugo. "Akala namin tapos na ang lahat, pero may mas malakas na pwersang gumising matapos ang halimaw na iyon, at mas malupit sila kaysa dati. Mang Faustino, wala na. Kinuha na siya ng mga nilalang." Nagulat ang mag-asawa sa balita. Si Mang Faustino ang naging susi sa kanilang kaligtasan noon. Ngayon, tila wala nang makakapigil sa bagong banta. "Bakit kami? Anong magagawa namin? Kayo ang huling tumalo sa kanila. Kayo lang ang may lakas ng loob," sagot ni Ruben. Matapos ang mahabang diskusyon, napagpasyahan nilang bumalik sa San Felipe upang tulungan ang mga naiwan. "Kung ito ang kapalaran natin, haharapin natin ito," sabi ni Ilyas habang hawak ang kamay ni Minda. Pagkarating nila sa baryo, bumugad sa kanilang masakit na tanawin. Ang mga dating taniman na iniwan na ng mga magsasaka at ang mga bahay na kakandado sa tako. Halos wala ng tao sa paligid, maliban sa ilang matatandang tumangging lisanin ng kanilang tahanan. "Hindi na ito ang baryong iniwan natin," sabi ni Minda habang tinitingnan ang paligid. Dinala sila ni Ruben sa tahanan ng mga natitirang tagapagtanggol ng baryo. Doon nila nakilala si Aling Cora
isang manggagamot na nagsilbing tagapag-alaga ng mga sugatang biktima ng mga nilalang. Iba ito sa nakaraang manananggal. Ang mga ito ay tila mga pinuno ng kanilang lahi. Hindi lang sila kumakain ng laman, ginagamit nila ang takot upang magpalakas, sabi ni Aling Cora. Ipiniliwanag niya na ang halimo na ito ay tinawag na aswang na lakan. Sila ang mga tagapagmana ng kasamahan at mas malakas sila dahil kaya nilang mag-anyong tao sa araw at halimo sa gabi. Kung nais nating talunin sila, kailangan natin ng mas malakas na proteksyon. Pero may isang problema, ang punong balite ay muling nabuhay. Sa gitna ng baryo, natagpuan ni Ilyas at Minda ang punong balite na dati nilang sinuno. Ngayon, mas malaki ito, mas madilim, at may mga ugat na tila gumagapang papunta sa mga bahay. Sa ilalim ng puno ay may mga kakaibang simbolo na inukit sa lupa, tila bahagi ng isang ritual. Ang puno ang kanilang sentro, sabi ni Aling Cora. Kung masisira natin ito, masisira rin ang kanilang koneksyon sa mundo ng tao. Ngunit hindi ito ganun kadali. Ayon kay Aling Cora, ang puno ay binabantayan ng 3 aswang na lakan na mas malalakas kaysa ng kalaban nila noon. Kailangan nila ng plano at mas matibay na proteksyon. Sa tulong ni Aling Cora, sinimulan ni Ilyas at Minda ang paghahanda. Gumawa sila ng mga armas mula sa kahoy ng santol at nilagyan ito ng langis na itim. Naganda rin sila ng mga kandila, bawang, asin at palaspas upang magamit sa labas. Ang bawat isa sa atin ay may tungkuling gangkampanan. Hindi na natin sila matatalo kung hindi tayo magtutulungan, sabi ni Ilyas. Sa kabila ng takot, ang mga natitirang residente ng baryo ay nagkaisa. Ang mga kalalakihan ay gumawa ng bitag sa paligid ng puno, habang ang kababaihan ay naghanda ng mga dasal at ritual upang humingi ng tulong mula sa mga espiritu ng kalikasan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman nilang papalapit na pwersa ng dilim. Ang hangin ay naging malamig at ang mga hayop ay tila nagtatago. Alam nilang hindi na sila maaaring umatras. Nang sumikat ang buwan, dumating ang unang pagsubok. Mula sa dilim ng kagubatan, nagsimulang lumabas ang 3 aswang na lakan. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ang kanilang mga katawan ay waring nilalang na hindi na nabibilang sa mundo ng tao. Ang kanilang pakpak ay parang sa mga gargoyle at ang mga kuko nila ay kasing haba ng isang pang-akit na panghuhuli. Ang mga nilalang ay dumiretso patungo sa puno ng balete. Tila nararamdaman ang presensya ng mag-asawa at ng kanilang mga tagapagtanggol. Kasabay nito ang hangin ay nagsimulang humangin ng malakas at ang mga puno sa paligid ng baryo ay napatangis. Parang may mga bagay na tumatangis mula sa kailaliman ng gabi. Maganda na! Sigaw ni Ilyas habang tumindig sa harap ng puno. Hawak ang isang pangil sa kamay at naglalagablab na apoy sa paligid. Kasama rin si Robin, Aling Cora at ang mga kalalakihang nagtatago sa paligid. Nagsimula silang magsagawa ng kanilang ritual. Si Minda, gamit ang isang palaspas at langis na itim, ay nagsimula na ng dasal. Huwag mong hayaan malusutan tayo ng kanilang kadiliman. Amang may kapal, ipagkaloob mo ang iyong liwanag. Sa isang iglap, ang 3 aswang ay dumating sa harap nila. Ang unang aswang ay may mahabang pangil. Ang pangalawa naman ay parang malupit na buaya na may mga pakpak na paniki. At ang pangatlo ay may katawan ng isang nilalang na may pangil na parang tigre. Lumaban ang mag-asawa at ang mga kalalakihan, ngunit ang kanilang mga armas ay tila hindi nakakasugat sa mga nilalang. Isa-isa nilang itinakda ang mga engkanto, ngunit hindi sapat ang kanilang lakas. Ang unang aswang ay nagsimulang maglabas ng mga matutulis na pangil at sumabog sa kanilang paligid. Isang sigaw ang umabot sa kanilang pandinig. Si Ilyas ay nag-iisa sa harap ng malaking aswang na may katawan ng buhaya. Sinasalubong ng aswang ang bawat atake at tila hindi madurog ang katawan nito. Ang mga sugat na iniwan ng espada ni Ilyas ay mabilis na nagsasara. Tama na! Sigaw ng aswang. Wala kayong magagawa laban sa amin. Kami ang nagbibigay buhay sa lupa at kami ang magwawakas sa inyo. Habang umiikot ang laban,
Si Minda na may hawak na palaspas ay nagdasal ng taimtim sa pangalan ng mga espiritu ng kalakasan, sa pangalan ng apoy at hangin. Iniiwasan kita. Nagulat ang aswang sa ginawa ni Minda. Ang palaspas na hawak niya ay nagningning ng maliwanag na liwanag at isang kisap mata. Ang aswang ay napatras. Pumapalag ang aswang, ngunit napansin ito ng mga katawan nito ay nagsisimulang mamatay. Hindi kami magtatagal. Ang iyong mga dasal ay nagbigay lakas sa amin, ngunit hindi magtatagal ang aming mga pangarap, sabi ng aswang habang mabilis na umatras at nagsimula ng maglaho. Dahil sa may tinding persa ng dasal ni Minda, ang unang aswang ay napaluhod at sa isang galak ni Ilyas, inatak niya ito mula sa likod at nang may batas ang kanyang pangil na espada, tumaas ang alon ng apoy. Hindi pa nakapagsalita ang aswang bago ito tuluyang naputol ang katawan. Ang labanan ay lumapit sa pangalawang aswang. Si Robin at ang mga kalalakihan ng baryo ay nagsimula ng magsagawa ng pag-atake laban sa pangalawang nilalang. Ang pangalawang aswang ay nagsimulang magpakawala ng malupit na mga pangil, ngunit dahil sa kanilang matapang na pag-atake, napagod ang pangalawang aswang. Minsay napansin ng mga kalalakihan ng isang banyaga na lumapit sa kanila. May hawak na malupit na tabak. Tumalon siya sa loob ng labanan at mabilis na pinutol ang katawan ng aswang. Habang tinatapos ni Ilyas ang mga pagkatalo, tila ang mga aswang ay nagbalik ng malupit. Ang pangatlong aswang na may anyo ng isang nilalang na parang tigre ay tumalon at mabilis na tinatangkang magtago sa dilim. Nanginginig na ang mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang harapan. Sinubukan nila itong salubungin, ngunit tila hindi nila kayang labanan ang kahayupan ng nilalang. Nagkakagulo ang lahat at si Ilyas at Minda ay natagpuang nahulog sa gitna ng labanan. Magdasal, Minda, hindi tayo pwede magpatalo, sigaw ni Ilyas. Sa kabila ng takot at hirap, sinimulan ni Minda ang isang matinding dasal. Inisip niya magtatagumpay sila at sumama ang mga espiritu ng kalikasan sa kanilang panalangin. Pinagdaanan nilang madilim na puok ng kagubatan at gumising ang apoy sa kanilang mga mata. Ang pangatlong aswang, habang lumalapit sa kanila, ay biglang napatras. May isang matinding sigaw mula sa nilalang. At sa hindi naasahang pagkakataon, nagkaroon ng malupit na pagsabog sa katawan ng aswang. Dahan-dahang bumagsak ito sa lupa, sumabog sa mga peraso ng karne at balahibo. Nagtagumpay tayo, sabi ni Ilyas habang binabantayan ng mga kalalakihan at kababaihan. Sa pagsabog ng pangatlong aswang, ang dilim sa paligid ay napawi. Sa ilalim ng puno ng baliti, ang mga espiritu ng kalikasan ay nagsimulang magpakita. Ang mga espiritu ng hangin, apoy at tubig ay nagsama-sama upang magbigay liwanag at gabay sa mag-asawa at sa buong baryo. Ang punong baliti, na dati ay puno ng kadiliman, ay nagsimulang magbago. Nagkaroon ito ng bagong buhay at ang mga sanga ay nagbigay ng liwanag, sumasagisag sa muling pagsilang ng baryo. Minda, Ilyas, nagtagumpay kayo, wika ni Aling Pura na lumapit sa kanila. Ang kadilimang nangyari sa lugar na ito ay natapos na. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi na muling babalik. Tinutulungan tayo ng mga espiritu, sagot ni Ilyas. Amok ay puno ng pagod at takot, ngunit may kasamang kagalakan. Naging buhay ang kanilang mga dasal at pagnanasa na mapalaya tayo sa takot na itinamo nito. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng baryo ay nagtipon sa ilalim ng puno, nag-aalay ng pasasalamat sa mga espiritu. Sa huli, nagdesisyon silang magsimula muli, pinapantay isang bagong hinaharap. Nagdaos ng isang malaking salo-salo ang buong baryo upang ipagdiwang ang kanilang kaligtasan at tagumpay. Hindi lamang nila na panumbalik ang kanilang komunidad, kundi pati na rin ang kanilang pananampalataya sa isa't isa. Si Ilyas at Minda ay tinuturing ng mga bayani, ngunit hindi nila nakalimutan ang kanilang tagumpay ay bunga ng pagtutulungan at paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan. Bumalik sa kanilang simpleng buhay sina Ilyas at Minda, ngunit sa kanilang
sa labanan ay nagpatuloy sa kasaysayan ng baryo. Naging alamat sila sa kanilang bayan at kwento ng kanilang laban sa mga aswang. Ipinasa sa mga susunod na henerasyon bilang paalala ng lakas ng pananampalataya at tapang sa harap ng dilim. Wala nang anuman sa ating mundo na makakatalo sa atin kapag nagkaisa tayo, sabi ni Ilyas habang pinagmamasdan ng mga anak nilang naglalaro sa ilalim ng puno ng paliti. Ang kanilang bagong tahanan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang liwanag at pag-ibig ang magbibigay gabay sa atin.